Mga kaibigan, handa na ba kayong marinig ang kwento ng isang lalaking nagngangalang Renato na unti-unting nilamon ng kanyang sariling alaala? Sa video na ito, malalaman natin ang mga misteryosong pangyayari na nagdulot ng kanyang pagkabaliw at ang kakaibang presensya ni Jairus na tila sumusunod sa kanya. Ay isang tahimik na baryo sa probinsya ang naging saksi sa mga kakaibang pangyayari matapos muling mag-asawa si Renato. Pero sa kanyang pagtanda at paglipat sa Quezon City, nagsimula siyang makakita ng mga bagay na hindi maipaliwanag ng kanyang pamilya. Sino nga ba si Cyrus at bakit siya patuloy na nagpapakita kay Renato? Alamin natin ang buong kwento sa Ang Huling Alaala ni Renato. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Ako po si Quincy at nais ko pong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking ama, si Renato. Maraming salamat po sa inyong oras at pakikinig. Nakatira kami dati sa isang tahimik na baryo sa probinsya. Ang aming bahay ay luma at gawa sa kahoy, puno ng mga alaala ng aming pumanaw na ina, si Aida. Matapos ang kanyang pagpanaw, muling nag-asawa ang aking ama kay Imelda. Dito nagsimula ang mga kakaibang pangyayari na habang buhay kong dadalhin sa isip ko. Isang gabi, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo tungkol sa paglipat sa Quezon City. Renato, kailangan na nating lumipat malapit sa mga anak ko. Hindi na kita kayang alagaan mag-isa dito, sabi ni Imelda, na puno ng pangamba at pagkabahala. Hindi ko iiwan ang bahay na ito, Imelda. Dito ako lumaki, dito ako tumanda, sagot ni Renato, na kitang-kita ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Tumahimik si Imelda at naglakad papunta sa bintana, tinitignan ang madilim na kalangitan. Pero Renato, kailangan mo ring isipin ang kalusugan mo. Hindi na tayo bumabata, dagdag niya, nagpapahayag ng kanyang pag-aalala. Sa huli, napilitan si Renato na sumunod kay Imelda at lumipat sila sa Quezon City. Bagong kapaligiran, bagong bahay, ngunit hindi maalis ni Renato ang pakiramdam ng pagkawalay sa kanyang tahanan. Dito nagsimulang magpakita si Renato ng mga sintomas ng demensya, mga maling alaala at kwento na hindi maipaliwanag ng kanyang pamilya. Sa kanilang bagong tahanan sa Quezon City, unti-unting nawawala sa sarili si Renato. Isang araw biglang nagdesisyon si Quincy na kunin ang kanyang ama at dalhin ito sa Maynila upang mas maalagaan. Papa, kailangan mo nang sumama sa akin. Hindi ka naligtas dito, sabi ni Quincy habang inaakay si Renato papunta sa kotse. Sa kanilang pagdating sa Maynila, ibinahagi ni Renato sa kanyang pamilya ang isang kwento tungkol sa banal na interbensyon na nagdulot ng kanyang pagbabalik. Isang anghel ang nagpakita sa akin at sinabi na kailangan kong bumalik sa Maynila, sabi ni Renato, na may paniniwala sa kanyang kwento. Tumingin si Quincy sa kanyang ina, nag-aalala. Maano kaya ang gagawin natin? Parang lumalala na si Papa, bulong niya kay Imelda. Ngunit sa totoo'y bunga ito ng desperadong tawag ni Quincy sa kanya. Naniniwala si Renato na siya ay bata pa at binata, nakakalimutan si Imelda at nagpapakita ng interes sa mga babaeng miyembro ng pamilya. Sinusubukan niyang maging independyente na nagdudulot ng mapanganib na sitwasyon tulad ng paglalakad mag-isa at pagtatangkang magmaneho na humantong sa isang aksidente. Dahil sa mga insidenteng ito, napagdesisyonan ng pamilya na ilagay ako sa isang pasilidad na pangmatagalang pangangalaga. Ang pasilidad ay moderno at malinis, subalit may kakaibang lamig at kakulangan ng sigla. Habang naglalakad si Quincy sa hallway, napansin niya ang mga pasyente na tila lumulutang sa sarili nilang mundo. Papa, sana maging maayos ka dito, bulong niya. Hindi alintana na naririnig ko pa rin. Papa, dito ka na muna.
Mas mabuti ito para sa'yo, wika ni Quincy habang inaayos ang mga gamit ko sa bagong kwarto. Ngunit labag ito sa aking kalooban. Ayoko dito, gusto kong umuwi, protesta ko, puno ng pagtutol. Ang dahilan ng kanilang desisyon ay hindi ko na maunawaan. Lalong lumala ang aking kondisyon. Hindi ko na nakikilala ang aking pamilya at lumilikha ng mga komplikadong pantasya mula sa aking nakaraan. Nandito kami ni Aida naglalakad sa tabing dagat, salaysay ko sa aking nurse na naguguluhan kung sino si Aida. Sa aking mga kwento, ang mga alaala ng kabataan ay muling nabubuhay. Ngunit may mga hindi maipaliwanag na bagong elemento. May isang lalaki, si Cyrus, na laging nariyan. Dagdag ko, nagdudulot ng pag-aalala sa aking nurse. Naging marahas ako, inaatake ang mga staff at iba pang residente. Isang gabi, narinig ng mga nurse ang sigawan mula sa aking kwarto. "Huwag kang lalapit, magnanakaw ka, Cyrus!" Sigaw ko habang hinahampas ang aking tungkod sa kawalan. "Renato, kalma lang. Wala dito si Cyrus," pahayag ng isang nurse na sinusubukang pakalmahin ako. "Hindi, nakikita ko siya, nandyan lang siya." Sigaw ko, puno ng takot. Naniniwala ako na si Cyrus ay isang tunay na tao na nagdulot ng sakit sa akin at sa aking pamilya. Ninakaw niya ang lahat sa akin. Hindi ko siya mapapatawad. Sambit ko, galit na galit. Ang mga kwento ko kay Cyrus ay lalong nagiging detalyado at nakakapangilabot, nagdudulot ng pagkatakot sa mga nakapaligid sa akin. Si Cyrus ay may mga matang nag-aalab at laging nariyan sa kadiliman. Idinagdag ko, ang isip ko'y tila lumilipad na sa katotohanan. Dahil sa aking paglala, kinailangan akong itali sa aking kama upang hindi na makapanakit pa. Tumindi ang agresyon ni Papa. Isang araw dumalaw ako sa kanya. Pagpasok ko pa lang bigla siyang sumugod sa akin. "Ikaw si Cyrus, hindi mo ako maluloko." Sigaw niya habang sinasakal ako. Ramdam ko ang higpit ng kanyang kamay sa leeg ko. "Papa, ako ito, si Quincy, anak mo." Sigaw ko habang pilit na kumakawala sa pagkakasakal niya, pero parang wala siyang naririnig. Ang mga mata niya puno ng galit at takot. Dahil sa insidenteng iyon, bumaba ang dalas ng pagbisita ng pamilya. "Hindi na natin siya makikilala, Quincy. Hindi na siya ang dati nating kilala," sabi ni Imelda na puno ng lungkot. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyon. Lalong nilamon ng kanyang mga guni-guni si Papa tungkol kay Cyrus. Sa isang pagdalaw ko, inakusahan niya ako na nakikipagsabwatan kay Cyrus. "Kasabwat ka niya, lahat kayo," sigaw niya habang pilit na inaabot ako. "Papa, hindi totoo yan. Mahal ka namin," sabi ko habang umiiyak, pilit na inaabot ang kamay niya. Pero parang ibang tao na siya. Pumanaw si Papa sa kanyang pagtulog na payapa at walang sakit. Sa panahon ng kanyang libing sa isang sementeryo sa Manila, nagtipon ang kanyang pamilya at mga kaibigan upang magbigay ng huling respeto. Habang naglalakad ako sa sementeryo, may napansin akong figura na kamukha ni Cyrus. "Sino iyon?" tanong ko sa sarili ko habang pilit na tinititigan ang figura. Nagsimula akong makaranas ng katulad ng mga pagkikita kay Cyrus na nagpapahiwatig ng posibleng pagpapatuloy ng mga karanasan ni Papa. Hindi maaari, siya ba talaga iyon? Tanong ko habang nararamdaman ang kakaibang lamig sa paligid ko. Habang naglalakad ako sa sementeryo, "Papa, nandito ka ba?" Tanong ko habang pilit na hinahanap ang pinagmumulan ng aking takot. Iniwan ko ang sementeryo na puno ng tanong at takot na tila hindi pa tapos ang kwento ni Cyrus. Sino nga ba talaga si Cyrus at ano ang kanyang tunay na layunin? Mga kaibigan, natutunan natin na minsan, ang mga alaala ay maaaring maging multo na sumusunod sa atin.
Salamat sa pakikinig sa Ang Huling Alaala ni Renato. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, mag-ingat sa mga alaala na maaring magbalik sa inyo.